So ang title po ng ating pag-uusapan this afternoon is Trust the Process. Sabihin nyo nga, Trust the Process. Mayroon na ba kayong narinig na phrase na trust the process? Rinig nyo na yan? Sumikat po yan way back a couple of years ago sa isang sports. And sa NBA po siya. Sino nanonood ng NBA dito? Wala? Yan. So meron pong team sa NBA na Philadelphia 76ers. So for a long time po, itong team na ito ay hindi na nanalo. Fans were frustrated. Marami nagdududa sa management, sa coaching, at sa direction ng team. Pero kahit ganon, kahit paulit-ulit, every season, ganon yung nangyayari sa kanila, they always say, trust the process. Sabihin mo nga ulit, trust the process. And ang ibig pong sabihin nila ay, alam naming hindi maganda yung itsura ng team ngayon, pero may binubuo kami. And it takes time. Yan. And to be fair, gumana po siya at some point. This past few years po, sila po ay naging contender na ulit. And in fact, nakasama sila sa mga playoffs. And meron po silang isang member ng team na naging isang MVP couple of years ago, si Joel Embiid po. Pero hindi pa rin sila nagcha-champion. But again, ang battle cry po ng team na ito is trust the process. Ulitin nyo nga, trust the process. So, hindi sila sumuko. Hindi nila sinabing, ay wala na to, simulan na lang natin ulit. Bakit? Kasi alam nila, kapatid, hindi mo dapat ginajudge ang isang proseso pag nasa gitna ka pa lang. Amen? Etong trust the process na ito, mga kapatid, isa po to sa mga important aspects natin bilang Christian. Christian ba yung katabi mo? Sabi mo, isa to. Sabihin niya, isa to. Tahimik niya. Yan. And dito po pumapasok yung ating faith. Kapag sinabi po ng Bible na trust the process, hindi niya tayo iniimbitahan na magtiwala sa sistema. The Bible is not asking you to trust the strategy or sa timeline. Ang inaanyayahan ka ng Bible ay magtiwala ka sa Diyos. May tiwala ka ba sa Diyos? Amen. And ang maganda dito, kapatid, ang Diyos, hindi siya tumitigil sa gitna. Kaya siya may process, meron siyang start, meron siyang mid, and meron siyang end. So si Lord, hindi siya tumitigil sa gitna lang, na kapag hindi na maganda nangyari, oops, tama na. Hindi po ganun. Lagi pong may katapusan. Basahin natin yung Philippians 1:6. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go! So, ang ganda po ng pagkakasabi niyan. Ulitin ko being confident of this, that he who begun a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Alam niyo po ba kung sino nagsulat ng Philippians? Sino po? Si Apostle Paul. And alam niyo ba, si Apostle Paul kung saan niya sinulat yung Philippians? He wrote Philippians while he was on prison. Nakakulong. Nakakita na kayo ng taong nakakulong? Or nakapanood na kayo ng taong nakakulong? Diba? It's very limited. It's very isolated. So, during this time, confident si Paul. Sabi niyo, being confident of this. So, parang sa Tagalog, sinasabi niya, ako'y kumpiyansa sa bagay na to, na kung sino man yung nagsimula ng good work will carry it on to completion. So, ibig sabihin, parang sinasabi ni Apostle Paul dito, yes, nakakulong ako, pero hindi pa dito tapos yung istorya ko. Meron pang completion. Sabi dyan until the day of Christ Jesus. So, Apostle Paul, merong pressure during that time, merong uncertainty during that time, merong suffering during that time, pero sabi niya, I am confident. Kaya mo bang sabihin yan? Sabi mo nga, I am confident. Hindi dahil maganda yung sitwasyon mo ngayon, kaya ka confident, kundi dahil kilala mo ang Diyos. Amen? So, balikan natin yung verse. Sabi niya being confident of this, that he who begun, sino daw ang nagsimula?
Ang Diyos po ang tinutukoy niya nga nagsalita dyan. Sabi niya, He. Capital yung H. Ibig sabihin, si Lord. He who began, sinimulan ng Diyos, a good work in you, hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo, will carry it on. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, hindi stop, start, hindi. Carry it on, tuloy-tuloy, consistent, to completion. Ibig sabihin, merong katapusan. May finish line. Sabi mo sa atin mo, may finish line. So, meaning nito, kapatid, hindi ka project na iiwan ka lang sa kalagitnaan. Merong katapusan. Amen? So, ano ba itong trust the process na tinuturo sa atin? Ano bang tinuturo sa atin ng Bible tungkol sa trust the process? Are you ready? I'll just give you 4 points, mga kapatid. And I hope makuha natin siya. Number 1, pakita mo nga bro. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. God cares more about formation than speed. Sa Tagalog, mas may paki ang Diyos sa pag-form mo kesa sa bilis mo. Basahin natin yung James 1:4. Tulungan niyo ulit akong magbasa. 1, 2, 3, go. Amen. Sino dito aamin ka, gusto mo laging mabilis? Yung mga bagay-bagay sa buhay mo, gusto mo laging mabilis. Fast answers, fast results, fast breakthrough. Kapatid, tanong ko sa inyo, bakit maraming tao na humaling sa sugal? Bakit? Easy money. At bakit maraming tao nahuhulog sa mga get rich scheme quick? Yung mga, pag nag-invest ka dito, dodoble ang pera mo in 1 month. Uy. Bakit? Kasi easy money. O bakit merong mga taong nahihikayat sa mga gamot na kapag ininom mo raw yun, papayat ka? Bakit? Kasi instant. Madali. Mabilis. Minsan ayaw mo na mag-exercise, inaasa mo na lang sa gamot. Kapatid, maraming tao gusto ng mabilisan, pero maraming ayaw sa proseso. Do you agree? Kaso ang problema sa mabilis, kapatid, ang problema sa mabilis, ano daw? Mabilis mawala? Yes, tama. Ang problema sa mabilis, bakit siya mabilis mawala? Kasi ang problema sa mabilis, kapatid, minsan mababaw yan. Minsan, mababaw kapag sobrang bilis. Minsan, hindi pa ganun ka-build ang iyong foundation, basta na lang ibinigay sa'yo. Ako po yung nagtatrabaho sa real estate, and we develop properties, commercial and residential. Ang nakita ko po sa real estate, sobrang importante ng foundation. Do you agree, Brother Ato? Sobrang importante, engineer yan si Brother Ato. Sobrang importante po ng pundasyon ng building. Bakit? Kasi kahit gaano kaganda yung tiles mo, kahit kagaano ka-colorful ang kitchen mo, kahit kagaano kaganda yung mga furniture mo, kung ang pundasyon mo ay mahina, babagsak din yan. Kapatid, same thing sa buhay natin. Kung yung mga bagay nakuha natin ng mabilis, na hindi ka dumaan sa proseso, hindi maayos yung pundasyon mo, anong expect mo? Babagsak din yan. Guguho din yan. Kaya yung sinasabi nyong, ang mabilis makuha, mabilis nawawala. Totoo po yun. Bakit? Kasi hindi na-build yung foundation. And minsan, kapatid, gusto natin ng instant change. Pero ayaw natin ng long-term discipline. Tulad nan, gusto mo magpapayat. Gusto mo, nag-jogging ka ngayon, bukas payat ka na agad. O nag-gym ka ngayon, gusto mo, korte na agad yung katawan mo. Kapatid, it doesn't work like that. Alam nyo yung mga breakthrough, one thing I realize sa life, madalas po, lahat ng breakthrough, dadaan talaga sa proseso. Hindi pwedeng instant. Sabi mo sa atin mo, hindi pwedeng instant. Kaya kapatid, we have to change our mindset. Huwag mong hangarin yung mabilis. Huwag mong hangarin na makuha mo lahat ng bagay na gusto mo ng instant. Alam mo kung saan ka mag-focus, ma-build ka sa proseso. Bakit?
para kahit mawala sa iyo yung bagay na meron ka, na pinagpipray mo, kaya mo pa rin ibalik. Bakit? Kasi alam mo na yung proseso, alam mo na yung pundasyon, kaya mo na siyang ibalik kapag nawala. Amen? Best example nito mga kapatid, yung mga nanalo sa loto. Gano'n na kayo karaming nabalitaan na story na itong mga nanalo sa loto, after couple of months, after couple of years, wala na sa kanila yung richness. Bakit? Hindi pinaghirapan. And the reason is, they are not prepared to handle those blessings. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung paano i-handle yung malaking pera. So ano nangyayari? Nawawala rin agad. Amen? So kapatid, sabi mo, wag kang tataya ng loto ha. Ang tanong, kapatid, are you willing to go through the process? Ready ka bang magpuproseso sa Diyos? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka kasing atat. Daan tayo sa proseso. Pakita mo yan, brother. A delayed finish is better than a rushed foundation. Balik tayo sa bahay, brother to. Alam niyo po, ang bahay, hindi po yan, kapag nagbibuild ka, may nagpagawa na ng bahay dito sa Pilipinas o sa Cayman, pag nagpagawa ka po ng bahay, alam niyo, isa yan sa mga, one of the most stressful na bagay na gagawin mo sa buhay mo, ang paggawa ng bahay. Kasi, along the process, napakaraming bagay, napakaraming issue, napakaraming problema ang iyong pagdadaanan. Kaya alam nyo, ang paggawa ng bahay, pag-isipin nyo talaga maigi kasi sobrang, kung maaari, bumili na lang kayo ng bago yung gawa na, kaysa magpagawa ng bahay. Balik tayo sa bahay. Alam nyo, ang bahay, ang proseso niyan, hindi mabilis. Sometimes, kapag natapos mo tong stage na to, it takes time bago mag-settle, bago ka mag-proceed sa isang stage. Ganun po yan. And kapag ikaw, natapos mo yung stage, minadali mo agad yung next stage, ano mangyayari? Hindi maayos yung pundasyon. And ano mangyayari? Pag bumaha, walang flood control, tapos yung bahay mo, hindi maayos yung pundasyon, ano mangyayari? Guguho lang yung bahay mo. So sayang ang pera. So kapatid, kahit matagal kapatid, basta maayos ang pundasyon, okay lang. Amen? Amen. Ay, sumagot. So starting today, kapatid, dapat ang mindset, magpapahubog muna ako sa Lord. Bago yung mga pinapanalangin ko. Alam niyo kapatid, si Lord, hindi naman madamot si Lord. Naniniwala ba kayo hindi madamot ang Diyos? God is a generous God. But He's not gonna give it to you kung hindi ka pa ready. Kapag binigay niya sa'yo, yung mga pinagpipray mo, nang hindi pa built yung foundation mo, ikapapahamak mo yan. So kapatid, kapag hindi mo pa nakukuha yung pinagpipray mo, ibig sabihin, pinoproseso ka pa ng Diyos para ma-build yung foundation. Amen? So that's number 1, kapatid. Ano yung number 1? God cares more about formation than speed. Number 2, basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. Kapatid, do you agree na masakit ang proseso? Basahin natin ang James 1:2. Sabi diyan, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. So this verse, kapatid, kung ma-observe natin, hindi sinabi ni James na mag-enjoy ka sa trial o tumawa ka habang nahihirapan ka. Hindi po sinabi. Ang sabi niya dito, consider it an opportunity. So anong ibig sabihin niyan, kapatid? Whenever you are facing difficulties or challenges sa life mo, huwag mong sukuan. In fact, grab the opportunity in that situation. Bakit? Kasi alam nyo, isa yan sa mga paraan ng Diyos na idaan ka sa proseso
Especially kapag yung mga challenges sobrang hirap, yung talagang hindi mo kaya, umiiyak ka na, at talagang nahihirapan o nasasaktan ka na, it just means it's working sa buhay mo. Kapatid, ang proseso hindi madali. Tama? Sometimes, it's uncomfortable or uncomfortable. But the good news is, kapag humihirap, ibig sabihin, nagwo-work. Amen. Sino dito nasubukan na mag-gym? Gym. May nag-gym ba? O sino dito, tumatakbo, nag-jogging o whatever. O nagbabalak pa lang mag-gym, New Year's resolution mo, mag-gym na ako January 1. Tapos hanggang January 15 lang. Kapatid, ako na-experience kong mag-gym. Halata ba? Joke lang. Kapatid, sa gym po, madalas sinasabi ng instructor, kapag daw sumasakit na yung katawan mo, ano ibig sabihin? May effect na yung workout. Okay? Pag hindi sumasakit, umuwi ka lang ng gym, walang nangyari sa'yo, anong ibig sabihin? Nag-selfie ka lang doon. Ibig sabihin, wala kang ginawa. So, that is true, kapatid, sa proseso. If it's stretching you, it's in strengthening you. Hindi lahat ng masakit, masama para sa'yo. Parang rubber band lang po yan. Rubber band. Ano ang purpose ng rubber band? Para maging band. Pinag-isipan nyo pa. Alam nyo, hindi nyo mamamaximize ang rubber band, hindi nyo mamamaximize ang use niyan kapag hindi mo yan in-stretch. Yun talaga yung purpose niya. And ako naawa ko sa rubber band kasi feeling ko masakit yung ginagawa sa kanya. Kasi ini-stretch eh. Pero yun talaga yung purpose niya. And tayo mga kapatid, sometimes ang buhay, wag nating asamin na easy life lang lagi. Sometimes we need to be stretched. Bakit? Para magawa mo yung purpose mo. Amen? So kailangan mong ma-stretch. It doesn't mean it's bad for you. It's actually gonna help you along the process. Amen? So kapatid, kung ikaw ngayon ay nasa season na nahihirapan ka, kung ikaw ay nasa season mo ngayon na nasasaktan ka, nag-i-struggle ka, the more na dapat mong i-enjoy yan, kapatid. Bakit? Kasi nasa proseso ka and it is working. Sabi mo sa katay mo, it's working. So kapatid, ang proseso po, hindi emosyon. It's a decision. Sabi mo nga, it's a decision. Dapat mag-decide ka na kahit gaano kahirap ang battles, hindi ka susuko. Dapat mag-decide ka that no matter what happens, laban lang kasi nasa gitna ako ng proseso. Amen? And that will result growth sa life mo, kapatid. Let me tell you this, hindi masaya ang proseso, pero may purpose. Hindi masaya ang process, pero may purpose. And anything na lalago, kapatid, kailangan ma-stretch. Always remember, kapatid, God does His deepest work where it feels the hardest. Pakita mo nga yan, brother. God does His deepest work where it feels the hardest. Di ba may verse sa Bible na kapatid na God is close to the broken-hearted. Nabasa niyo na ba yan? Yan yun, kapatid. That's that. Ibig sabihin daw, the more na nasasaktan ka, the more na nahihirapan ka, the more na broken-hearted ka, I'm not only talking about romantic relationship or whatever, pero the more na meron kang ganong sitwasyon sa buhay mo, the more na mas lalapit ka kay Lord. And the more na mas magtatrabaho ang Lord sa buhay mo, the more na nasasaktan ka. Amen? So kapatid, the more na nag-work ang Diyos sa life mo, and He will form you to the best version of yourself. Sino dito excited ka ng maging best version of yourself? Amen. So kapatid, starting today, you're gonna enjoy the process. So yun mula sa katabi mo, enjoyin mo yung proseso. Amen. What's number 2? The process is uncomfortable, but it is working. Number 3, kapatid, basahin nga natin. 1, 2, 3, go! Do you agree?
delay does not mean God is late. Basahin natin sa Psalms 37:23. 1, 2, 3, go. Alam niyo mga kapatid, ang misconception ng mga tao nowadays is, kapag mabagal, wala nang progress. Kapag wala kang nakikitang nangyayari, ibig sabihin, walang nangyayari. That is a common misconception, kapatid. Pero that is wrong. Let me tell you this. It doesn't mean na mabagal, walang progreso. At hindi porkit walang resulta pa sa ngayon, hindi na mangyayari. Amen. Hindi porkit hindi ka pa nandun, ibig sabihin wala kang pupuntahan. Mga kapatid, kung directed, sabi sa verse, kung directed ang steps mo, and alam mong si Lord ang nag-direct ng steps mo, kahit mabagal yan, kahit matagal yan, merong direksyon. May pupuntahan. Amen? Especially, alam mo, kapag galing talaga sa Lord yan, kahit gaano katagal dumating yung result, may direction yan. Amen? And sometimes, kapatid, the problem is, hindi naman talaga delay. Mainipin ka lang. Sabi mo sa atin, huwag ka kasi mainipin. Bakit ko nasabi? Kasi alam ng Lord, kapatid, ang timeline. God controls the timeline. Naniniwala ba kayo doon? Si Lord, hawak niya ang oras. Alam ng Diyos kung kailan mo makukuha ang isang bagay. Alam ng Diyos kung kailan yung promotion mo. Alam ng Diyos kung kailan yung right partner. Alam ng Lord kung kailan yung best opportunity mo. Yung pagyaman mo. And kapag wala pa, ibig sabihin, hindi mo pa time. Amen. Tanggap mo ba yan? Lungkot nyo ah. Kapag yung pinagpe-pray mo, kapatid, hindi pa dumarating, ano ibig sabihin nun? Hindi mo pa time. Kaya lang naman nasasabi kasi nating delay, kapatid. Kasi akala mo, yung time mo, pareho ng time ng Diyos. Akala mo, dahil gusto mo ngayon, para kay Lord, gusto na rin ni Lord para sa iyo yan. Kapatid, that is wrong. Grade 3 ka pa lang, gusto mo na mag-asawa. Kapatid, hindi pwede yun. May timeline lahat ng bagay. Akala mo yung time mo kapareho ng time ng Diyos. Basahin natin to, pakita mo yan, brother. Isaiah 55, verses 8 to 9. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Ina-underline ko na, kapatid, makulit ka kasi. Ang sinasabi lang dyan, kapag hindi mo pa oras, hindi mo pa oras. Ang naiisip ko ay malayo sa naiisip mo. Yung pinakamatalinong ikaw, wala pa sa kalingkingan ng katalinuhan ng Diyos. Yan lang ibig sabihin yan, kapatid. So kung tingin mo, it's your time to shine, pero kay Lord hindi pa, wag sasama ang loob mo. Kung yung kapitbahay mo, o yung katabi mo, nakuha na yung blessing, na dapat, sabi mo, dapat ako rin meron, pero kung hindi mo pa time, hindi mo pa time. Baka time na niya. Kaya niya nakuha yon. Pero ikaw, you have to be patient kasi hindi mo pa time. Amen? So, anong dapat gawin? Huwag tayong mainggit sa mga kapitbahay natin, katabi mo, or sa mga katrabaho mo. Kung sila napopromote, sila naiingkirisan, okay lang yan, kapatid. It's not your time yet. Antayin mong si Lord yung mag-promote sa'yo. And kapatid, let me tell you this. Kapag si Lord ang nag-promote sa'yo, the best yan. Amen? So kapatid, minsan, alam nyo yung feelings talaga natin, nakakadaya talaga yan. Nakakadaya ang feelings. Kasi feeling mo, ito na yon. Ay, nararamdaman ko, parating na siya, or parating na to. Kapatid,
let me tell you this, and I'm sorry to say this, huwag kang magtiwala sa feelings mo. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa feelings. Kasi kahit ano pa yung nararamdaman mo ngayon, kapatid, kung gustong ibigay ng Lord sa'yo yan, ibibigay sa'yo ng Lord yan. Amen? Imagine kung si Lord nakadepende sa feelings mo, it's gonna be disaster, kapatid. Isipin mo sinabi, ay si Sarah, masaya to ngayon. Deserve nito ng bagong bahay. Ganun ba yon? Ay si Ato malungkot, di ko muna bibigyan ng blessing to. Kapatid, hindi kasi ganun yun eh. And here's the thing, kapatid. Minsan, may mga bagay na parang matagal kasi una, binubuo pa yung character mo. Character formation muna, kaya hindi pa dumarating. Pangalawa, hinahasa yung maturity mo. Again, balik tayo sa story sa nanalo sa loto. Bakit nawala sa kanila? Kasi hindi pa sila matured to handle the blessings. Amen? And 3, pinapalakas muna yung foundation mo, katulad ng number 1. Kasi kapatid, para manatili sa'yo yung bagay na pinagpe-pray mo, dapat formed muna ang character. So kapatid, huwag kang matakot or huwag kang malungkot kapag hindi pa dumarating. Ibig sabihin, pinoproseso ka pa. Amen? Kapatid, ang mga bagay na tatagal, hindi minamadali. Do you agree? Amen. Sige, pakita mo na yan, brother. Just because it's taking longer doesn't mean it's going nowhere. Again, kapatid, hindi porkit parang matagal ay wala nang kapupuntahan. Part yan ng process, kapatid. And process takes time. Huwag kang magmadali. Amen. So yung mga sa katabi mo, huwag kang magmadali. Di ba may kasabihan nga tayo? Ano yung kasabihan? Ang taong nagmamadali, natitinik, ay nagkakamali. And that is very true, kapatid. Biblical din yan. Na ang bagay na nakuha natin at ang taong nagra-rush sa mga decision making nang hindi nag-iisip, lagi yang nagkakamali. So sabihin mo ulit sa katabi mo, ikaw wag na wag kang magmamadali. Relax ka lang. Amen. Nagmamadali ba yung katabi mo? Gusto niya yata yan, one day millionaire eh. Right away, millionaire na agad eh. Kapatid, takes time. Amen? And last, kapatid, dito na po ako mag-end. Number 4. Ulitin natin. 1, 2, 3, go! The process includes losses, but loss is not God's final word. Basahin natin ang Psalms 84:11. 1, 2, 3, go! Amen. Ulitin ko. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Kapatid, isa sa pinakamahirap na parte ng proseso ay ang tanggapin na minsan may mga losses talaga. May mga mawawala talaga sa'yo sa parte ng proseso. Hindi imaginary loss, kapatid. Hindi dramatic loss. Totoong pagkawala. Yung mga bagay na dating meron ka, yung mga plano mo na mukhang okay naman, yung mga opportunity na tingin mong galing sa Diyos, sometimes, kapatid, mawawala sa'yo yung mga bagay na yan. But that is part of the process. Kapag pinoproseso ka ng Diyos, kapatid, pwedeng mawala sa iyo yung opportunities, pwedeng mawala sa iyo yung mga relationships, plans na mukhang maayos naman, or version ng buhay mo na akala mo okay na, pwede yang mawala during the process. And that is okay, kapatid. That is part of the process. Sabihin mo sa atin mo, that is part of the process. And we have to understand, kapatid,
na pwedeng mangyari talaga yan sa life natin, lalo na kapag dumadaan tayo sa proseso. Kaya kahit mabuting bagay pa yan, kapatid, kung tingin mo mabuting bagay yan para sa'yo, kung kailangan talaga yung maalis sa buhay mo during the process, kailangan tanggapin mo. Amen? Siguro mapapatanong ka, Lord, okay naman bakit kailangan mawala? Makakabuti naman to sa akin bakit kailangan mawala? Hindi mali ang tanong na yan, kapatid. Pero kailangan nating malaman, maintindihan na, Lord, loss does not mean God has denied you for what is good. Pag may nawala sa iyo, kapatid, hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos makareceive ka ng mabuting bagay. Pag may nawala sa iyo, ibig sabihin lang, alam ng Diyos na may much better pang papalit dyan sa bagay na nawala sa iyo. Amen? Balikan natin yung verse kanina sa Psalms 84:11. Sabi doon, For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Tagalogin ko yung naka-underline, kapatid. Parang sinasabi dyan ng Lord, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin pala, yung mga bagay na nawala sa'yo, that means hindi pala yun mabuti para sa'yo. Kasi nawala. Ibig sabihin nawala, makakasama yan sa'yo. And sabi diyan, no good thing. Walang hindi magandang bagay ang ipagkakait sa'yo ng Diyos. So ibig sabihin, yung mga pangit na bagay na nawala sa'yo, papalitan ngayon ng Lord ng best para sa'yo. Amen? So kapatid, kapag may tinanggal, hindi nagkakamali ang Diyos. Pag may tinanggal, hindi siya masamang Diyos. Hindi siya galit sa'yo. O hindi nagbago yung plano niya. O hindi ka na niya mahal. Sometimes, kapatid, kailangan lang talagang may maalis sa'yo para mapunta sa'yo yung best na para sa'yo. Example, kapatid. Kapag fully occupied ka ng mga bagay na tingin mong okay naman, pero hindi naman yan yung plano ng Diyos sa'yo, hindi mo marireceive yung best na para sa'yo. Nakuha niyo yung logic? Kapag puno ang kamay mo ng mga bagay na hindi para sa'yo, halimbawa ito, kapag puno to, ano mangyayari? Wala kang capacity to receive yung mga bagay na much better sa'yo kasi may hawak ka pa. So anong dapat mong gawin? Kailangan maalis sa'yo yung hawak mo para empty-handed ka na ulit and God has the opportunity now to give what is best for you. Amen? So kailangan tanggalin mo yung hawak mo. Halimbawa, kapatid, let me give you an example. You've been praying for a wonderful opportunity at job sa karir mo. Tagal ka na nagpe-pray, Lord, gusto ko magandang trabaho, yung may promotion, hindi toxic na co-workers, walang pasok pag weekend. Uy, sarap. 20 days yung bakasyon. Uy, government yata yun Pero kapatid, hindi mangyayari sa'yo yung bagay na yan kung may trabaho ka pa. Tama? Alam mo, sa trabaho mo, hindi mo nakakuha yung trabaho na yon, hindi mo nakakuha yung mga bagay na pinagpipray mo sa current trabaho mo, so you won't have the opportunity na makuha yung dream job mo kung nandyan ka pa sa trabaho mo. So sometimes, kapatid, mayroong mga taong nawawalan ng trabaho para makuha niya at mapalitan ng Diyos ng bagong trabaho. So that is how God works, kapatid. Hindi mo marireceive ang bagay kapag hindi mo aalisin yung bagay na meron ka. You have to empty yourselves before God can give something better sa life mo. Kung yung taong yan, nakasama mo ngayon, pamilya man yan o whatever relationship you have, hindi mo makukuha yung best person na para sa'yo kung nandyan ka pa rin sa old person. Amen. Tanggap mo ba yan? Amen. So kapatid, meron talagang reason kung ba't nagkakaroon ng mga losses. Okay? And huwag kang magalit sa Lord kapag may tinatanggal. Matuwa ka pa nga kasi it means
merong ipapalit. Amen? So kapatid, nawalan ka ba ng trabaho? Nawalan ka ba ng pera? Amen, brother? Nawalan ka ba ng pera? Nawalan ka ba ng opportunity? Nawalan ka ba ng something important sa buhay mo? Huwag kang malungkot, kapatid. Parte ng proseso para mapalitan ng Diyos ng bago. Amen? And sometimes, kapatid, I'm still talking about losses here. Pakita mo na yan, brother. Sometimes, your losses can be God's divine protection. May mga times, kapatid, na kaya nawala sa iyo yung mga bagay ay dahil gusto kang proteksyonan ng Diyos. Kahit tingin mong maganda pa yan para sa iyo, kaya yan nawala kasi gusto kang proteksyonan ng Diyos. Baka kaya nawala sa iyo yan kasi nalilimitahan yung growth mo. Baka dahil dyan, di ka na maka-attend ng church. Dahil dyan, di mo na makilala si Lord, di ka na makapagbasa ng Bible. Baka kaya nawala sa iyo yan kasi unti-unting humihina ang faith mo. Kaya hanggat nasa iyo yan, ganun pa rin ang status ng buhay mo. So kapatid, be thankful for your losses. Kaya mo ba yon? Sakit, no? Masakit kapag magiging mapagpasalamat ka sa mga bagay na nawala sa iyo, pero sobrang importante sa iyo yun. But kapatid, we have to be thankful for our losses. Amen? Sabihin mo nga, I am thankful for the losses. Totoo ba yan? Bakit? Kasi God is protecting you into something. Ang losses mo, kapatid, kung sa tingin mo, setback mo yan, kung sa tingin mo, nahadlangan yan yung growth mo, kay Lord, protection. Amen? Your losses is not a setback. It's God's protection. So kapatid, trust God with your losses. Kaya mo bang magtiwala sa Lord kahit nawawala na yung mga bagay sa'yo? Or kahit sa sitwasyon mo ngayon, feeling mo, ang pangit na ng sitwasyon mo, hindi naging maganda, palaging may problema, nitong ngayon lang may problema, kinabukasan meron na naman, susunod na araw meron na naman, kaya mo pa rin magtiwala sa Lord? Kaya? Kapatid, be thankful for your losses. Masakit, oo. Pero kasama sa proseso. At the end, kapatid, you will realize kung bakit inalis sa'yo. Marirealize mo. Di ba mayroong verse sa Bible? You don't understand what I'm doing right now, but someday you will. Huwag mong piliting intindihin yung plano ng Diyos sa'yo ngayon. Kasi hindi mo talaga siya maiintindihan. Kaya nga siya faith eh. Faith is believing in something you don't see. Tama? Naniniwala ka sa bagay na hindi mo pa nakikita ngayon. So kapatid, don't trust kung ano yung nakikita mo ngayon. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi yung sa kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Kasi later on, you will understand bakit nangyari sa iyo yun. Amen? So kapatid, not everything that lives your life was meant to take you forward. Sa inyo nga. Hindi lahat na mga umaalis sa buhay mo was meant to take you forward. Or hindi lahat ng bagay na nawala sa iyo ay nakatadhanang makasama mo habang buhay. I'm not only talking about a person. Pwedeng opportunity yan, pwedeng relationship, finances, material things, or kung ano-ano man. So kapatid, baguhin ang mindset. Kapag may nawalang bagay, be thankful kasi God's protection. And kapatid, meron talagang season ng pruning. Alam niyo ba yung pruning? Ano yung pruning? Kapag ang dami-dami mo naiisip, napupruning ka na. Joke lang. Tingnan mo yung katayo mo, napupruning na ba yan? Hindi. Kapatid, ang pruning, ang ibig sabihin po ng pruning, sa isang halaman o puno, para mas lalo siyang mag-grow, you have to cut yung mga parts na hindi nakakatulong mag-grow. Tama. Halimbawa, kailangan mong putulin yung branch na nabubulok, o kailangan mong tanggalin yung mga fruits na tingin mo
Pag nandun pa, makaka-apekto sa buong halaman. So, ganun talaga, kapatid. Kung gusto mong mag-grow, kailangan mong dumaan sa season ng pruning. And that is normal. Magpatanggal ka sa Diyos. I'm not talking about patanggal mo yung buo mong tao, buong pagkatao, pero magpatanggal ka ng mga bagay na nakakahadlang sa growth mo. Ganon talaga, kapatid. So, kapatid, tandaan, kapag may inalis sa'yo, ibig sabihin yan, God wants you to grow. And promotion na ang kasunod niyan, kapatid. Sino dito gusto mong ma-promote? Ready ka bang may tanggalin ang Diyos sa'yo? Yung mga bagay na gusto mo ngayon sa buhay mo, pag tinanggal ng Diyos sa'yo yan, okay lang? Okay lang? Sure? So kapatid, part of the process, embrace the season of pruning. Amen? So starting today, kapatid, treat every losses as an opportunity for growth. Huwag kang magagalit pag may tinanggal. It's part of the process. Amen? Sabi mo nga ulit, it's part of the process. Are you blessed this afternoon? Amen? Meron ba kayo nakuha kahit konti? Amen. Balikan natin yung mga points. Number 1, God cares more about formation than speed. Number 2, the process is uncomfortable, but because it is working. 3, delay does not mean God is late. And number 4, the process includes losses, but loss is not God's final word. Amen? Kapatid, ang pagtitiwala sa proseso ay katumbas ng pagtitiwala sa Diyos. Sa dulo, kapatid, hindi ito tungkol sa patience. Ito ay tungkol sa trust. Trust na alam ni Lord kung ano yung ginagawa niya sa atin. Hindi siya nagmamadali sa proseso. Hindi siya nagkakamali. At hindi siya sumusuko. Kapatid, kapag nagtiwala ka sa Diyos, kaya mong magantay. Kung may tiwala ka sa Diyos, kaya mong magpatuloy. At kahit hindi pa malinaw yung next step, kaya mong ibuhos ang tiwala mo sa Diyos. May ilan sa inyo, siguro yung iba sa inyo, I don't know what you're going through right now. Siguro yung iba sa inyo, pagod ka na sa pag-aantay. Ang tagal mo na nagpe-pray, hindi pa binibigay ng Lord. Or siguro yung iba sa inyo, you are frustrated kasi ang bagal ng progreso. Hanggang ngayon, puro paghihirap ang nararanasan mo. Parang wala man lang ginhawa. O yung iba sa inyo, faithful ka naman sa Lord. You are serving Him, you are attending church on a regular basis, pero discouraged ka na. Hindi mo na alam, Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Nagtitiwala naman ako sa'yo, pero hanggang ngayon, wala pa eh. Or meron sa inyo, siguro, ginagawa mo naman yung tama, pero parang walang nangyayari. Understand this, kapatid. Hindi ka stuck. Hindi ka nakalimutan ng Lord. Hindi ka behind. Nasa process ka. At ang Diyos, kapatid, ang Diyos na nagsimula, sabi sa verse kanina, He who began the good work will bring it to completion. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya hindi pa ginhawa kasi hindi pa tapos. Huwag kang ihinto sa proseso. Huwag kang ihinto sa gitna. Kasi masasayang ang pagod mo kapag titigil ka. Kapatid, ang process po ay hindi parusa. Hindi ka pinaparusahan ng Lord dahil may hirap ang na-experience mo ngayon. Ito ay paghahanda, kapatid. God is preparing you for something big, kaya ka nahihirapan ngayon. Ang mga taong napopromote sa work, kapatid, dumadaan yan sa proseso. And kapag nakita na you are qualified to be in that position, you will be promoted. Ganon din si Lord sa life mo, kapatid. Tinetest niya
Kaya nitong magantay? Kamusta yung patience nito? Katiwa-tiwala na ba to sa promotion na inahanda ko sa kanya? And if the answer is yes, kapatid, parating na yung promotion mo. Huwag mong madaliin, kapatid. Huwag mong kamuhian at huwag kang susuko sa gitna. Just trust the process dahil ang proseso ay hawak ng isang faithful na Diyos. Amen? Can we all stand? Tayo po tayo.